Maraming salamat po sa inyong mga ka-novel. Ang mayaman na si Vince. By Carl at Novel TV2 Official. Maraming salamat sa pagtangkilik sa aking mga videos, huwag kalimutang mag-comment, like and share, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel ay maaring pindutin ang subscribe button, at pakihit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. The Carl at Novel TV2 Production. Take 1. Ang mayaman na si Vince. Ika-17 yugto. Paumanhin. Nagmamadaling humingi ng paumanhin si Vince. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang mga mata bago niya ninakaw ang isang sulyap sa batang babae sa likuran niya. Agad siyang nabigla sa magandang hitsura ng dalaga. Nakasuot siya ng masikip na damit at mayroon siyang napakahabang, agos na buhok na nahulog sa balikat niya. Tumingin siya sa kaparehong edad niya ngunit ang kanyang katawan ay nakabuo na ng perpekto sa oras na ito. Tiyak na isa siya sa pinakamagandang batang babae na nakita ni Vince. Paumanhin. Sa palagay mo matatapos lang ito dahil sa sinabi mong nagsorry ka. Nagpatuloy ang marahas na pagmumura sa kanya ng dalaga habang hinihimas ang sarili ng marahan. Nang hindi direktang sinaktan siya ni Vince ng turnstile, nasugatan niya ang sarili at nararamdaman niya ang isang maalab na sakit sa kanyang katawan sa ngayon. Sa katunayan, kitang-kita na siya ang nakabangga kay Vince ngunit dahil nakita niya na si Vince ay nakadamit sa ganoong casual na pamamaraan, nagpasya siyang isisi na lang sa kanya. Kung hindi ako nagmamadali, tiyak na magtuturo ako sa iyo ng isang aralin ngayon. Patuloy na sigaw ng dalaga kay Vince. Pagkatapos nito, itinulak niya si Vince palayo ng kanyang harapan habang sumisigaw siya, lumayo ka sa aking dinarianan, bingi. Matapos ang pagmumura sa kanya, naglakad ang dalaga patungo sa elevator. Talagang hindi inaasahan ni Vince na ang isang napakagandang dalaga ay talagang magiging ganito ka-ahas. Gayunpaman, hindi niya mapigil ang mapangiti habang iniisip ito. Sa oras na ito, umakyat si Vince sa elevator nang makarating ito sa ground floor. Anong ginagawa mo dito? Pagpasok pa lang niya sa elevator ay hindi inaasahang sinalubong si Vince ng isang mapusok na ugali mula sa dalaga na nakabunggo sa kanya kanina pa. Ang ibig niyang sabihin ay paano talaga may isip ng isang pipi na katulad niya na sumakay sa parehong elevator niya. Ito ay napaka nakakahiya para sa kanya. Oh, kailangan kong umakyat sa itaas dahil may isang bagay na kailangan kong gawin. Tagot agad ni Vince. Pagkatapos nito, lumingon ang dalaga upang humarap sa kabilang panig ng dingding dahil ayaw niyang tumingin kay Vince. Sa oras na ito, biglang nilunok ni Vince ang kanyang laway. Ang patas at maputing nyebeng mga hita ng dalaga ay talagang nakakaakit. Tumalikod si Vince, kunwaring tumabi sa isang tabi na para bang walang nangyari. Pagkatapos nito, palihim niyang sinulyapan muli ang mga hita nito nang hindi niya ito binibigyang pansin. Nakakatuwa talaga. Sino ang nagtanong sa baliw na batang babae na mabangga siya, at pagkatapos ay sumigaw sa kanya ng walang dahilan. Sa gayon, makatuwiran lamang para sa kanya na samantalahin siya ng kaunti bilang isang paraan ng pagbabayad, tama ba? Tinagilid ng kaunti ni Vince ang kanyang ulo dahil gusto niyang muling sulyap sa mga hita ng dalaga. Gayunpaman, napagtanto niya na ang batang babae ay lumingon na upang harapin siya sa oras na ito. Sa ngayon, nakatitig siya kay Vince na may pagkamuhi sa kanyang mga mata. Ikaw, talagang isang kalokohan ka. Paano mo ako masisilipan kahit na nasa isang mataas na lokasyon ka? Kasuklam-suklam ka. Galit na sigaw sa kanya ng dalaga. Kalimutan ng tungkol sa kanyang basura pananamit. Ang taong ito ay napakasama at nakakadiri. Naramdaman niyang nababaliw na siya. Sinong nagsabing sumilip ako sa iyo? Nangangahulugan ba itong sumisilip ako sa iyo dahil lamang sa ibinaba ko ang aking ulo at tumingin sa lupa? Kumanti si Vince kahit na may konsensya siya. Sampal. Tinaas ng dalaga ang kamay bago binigyan ng mahigpit na sampal si Vince sa mukha nito. Ang songgit mo. Wag na. Hintayin mo akong makitungo sa iyo. Pagkatapos nito, pinindot ng dalaga ang elevator bago siya lumabas ng elevator na may galit na ekspresyon sa mukha. Tayang talaga na maganda siya dahil ang sama ng ugali niya. Gayunman, hindi naramdaman ni Vince na siya ay minaltrato ng sampelan siya nito sa mukha. Sa katunayan, hindi siya nalugi sa lahat dahil kilatis naman niya ang mga hita nito. Tila kinakailangan na maghanap siya ng kasintahan ngayon na nagpasya siyang sumuko kay MJ. Habang iniisip niya ito, sumakay si Vince ng elevator sa VIP room sa ikapitong palapag na sinabi na sa kanya ni Alex kanina.
Ito ay isang malaki at marangyang pribadong silid na angkop para sa paghohas ng lahat ng uri ng mga partido at malalaking pagtitipon. Nang si Vince ay pumasok sa silid, napagtanto niya na marami ng tao sa loob. Ang kapaligiran ay medyo buhay na buhay. Mayroong halos 100 mga kababaihan at kalalakihan ng lahat ng edad sa silid, at ang waiter at waitresses ay nagkulong at pabalik habang ang mga inumin ay lahat ng paglilingkod sa sarili. Kung hindi hulaan ng mali si Vince, ang mga taong ito ay dapat na mga boss at may-ari ng mga tindahan at establishment sa Causeway Bay Main Street Commercial. Sumulyap si Vince sa paligid ngunit hindi niya mahanap si Alex. Kinuha niya ang kanyang cellphone habang sinusubukan niyang tawagan si Alex, ngunit dito niya napagtanto na ang kanyang cellphone ay na-deadbat na pala. Og. Ginamit ni Vince ang kanyang cellphone kagabi at nakalimutan niyang mag-charge nito. Kalimutan mo na. Napagpasyahan ni Vince na hintayin na lang na lumapit si Alex at batiin siya pagdating sa silid mamaya. Makalipas ang ilang sandali sa paglalakad sa malaking silid, ngumiti lamang si Vince na walang magawa sa sarili bago niya matagpuan ang isang tahimik na sulok upang umupo na mag-isa. Pagkatapos nito, nagpasya siyang magkaroon muna ng prutas at inumin. Sobrang busy ng waiter at waitresses at hindi nila napansin kahit si Vince. Habang umiinom si Vince at kumakain ng mga inuming hinahain, napansin siya ng isang pangkat ng mayamang pangalawang henerasyon ng mga binibining mula sa Causeway Bay, Maine. Street commercial. Tingnan mo ang lalaking iyon. Medyo matagal na simula nang kumain siya at uminom habang nakaupo sa sulok na iyon. Mayroon bang nakakilala sa kanya? Taga Causeway Bay Main Street Commercial ba talaga siya? Hindi ko talaga siya nakita dati. Kumunat ang noo ng mga batang babae habang umiling. Sa palagay ko ay hindi siya isang tao mula sa Causeway Bay Main Street Commercial. Paano ito magiging posible? Tingnan mo lang kung paano siya nagbihis. Sa palagay ko siya ay isang tao lamang na sumingit makikain at uminom dito ng libre. Sa palagay mo ay pumasok siya rito upang magnakaw ng pagkain. Hindi pwede. Posibleng may isang taong walang kahihiyan. Bakit hindi? Sa palagay ko siya talaga ay walang kahihiyan. Tingnan mo siya. Napakasimple ng damit niya at dapat may isang dahilan kung bakit mas pinili niyang umupo sa tahimik na sulok na mag-isa. May katuturan iyon. Ang mga anak na lalaki at babae ng maraming may-ari ng mga negosyo sa Causeway Bay Main Street Commercial ay nagsimulang talakayin at pag-usapan ang tungkol kay Vince. Ang boss ng Causeway Bay Main Street Commercial, Vince Rubino, ay pupunta dito ngayon. Ayokong sirain ng isang taong kagaya ng lalaking nakasuot ng damit na iyon ang kapaligiran. Ano ang iisipin ni Mr. Rubino tungkol sa kakayahan ng aming mga magulang na gumawa ng mga bagay? Paano papayagan ng isang tulad niya na pumasok sa venue na ito? Isang batang lalaki at charismatic na lalaki na nakasuot ng puti ang inis na tiningnan si Vince. Oh, tingnan mo. Andito na si Diane. Sa oras na ito, bulalas ng isa sa mga batang babae habang nakaturo sa pasukan. Diane, halika dito. Kumaway ang dalaga kay Diane Antoinette. Pagpasok pa lang ni Diane sa silid ay agad na lumiwanag ang mga mata ng mga batang lalaki. Nakasuot ng maikling damit si Diane at ang kanyang mahabang buhok ay nakatikip sa kanyang balikat. Perpekto ang kanyang magandang mukha at talagang parang diyosa siya kumpara sa lahat ng ibang mga batang babae na naruroon sa silid. Nang maglakad si Diane patungo sa kanyang mga kaibigan, ang ilan sa mga matatandang panauhin ay hindi mapigil ang masulyapan ang kanyang mahaba, patas na mga binti na may baluktot na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa oras na ito, ang mga batang lalaki ay nakatingin din kay Diane. Diane, bakit ngayon ka lang nandito? Hindi ba tayo nagkasundo na magsama dito? Diane, bakit parang hindi ka masaya? May nangyari ba? Biglang nagtanong ang binata na nakasuot ng puti, na may mukha na may pag-aalala. Og. Huwag nang banggitin. Nung nasa baba na ako, napatakbo ako sa isang masamang scumbag. Una, hinawakan niya ako sa hindi naaangkop na lugar. Pagkatapos nito, nakatingin siya sa akin habang sabay kaming sumakay sa elevator. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong huminto sa banyo upang ayusin ang aking damit. Reklamo ni Diane habang nagbuga ng hininga na namumutla ang mukha. Siya ay medyo matatas at magaling magsalita. Ang unang dahilan kung bakit siya nagmamadali lumabas ng elevator kanina ay dahil ayaw niyang manatili sa iisang elevator kasama ang baluktot na scumbag na iyon. Pangalawa, naramdaman niya na parang lumipat ang kanyang damit na panloob nang tumomak siya sa turnstile kanina. Sa makatuwid, nagtungo siya sa banyo upang ayusin ang kanyang damit na panloob at ang kanyang damit.
Inis na inis siya. Damn it. Paano mangyayari ang isang bagay tulad nito? Ang batang lalaki na nakasuot ng puti at ang iba pang mga kapatid ay galit na galit sa oras na ito. Paano maaaring hawakan ng sino mang hindi naaangkop? Siya ang kanilang Diyosa at ang mga batang lalaki dito ay hindi man lang naglakas loob na hawakan ang kanyang kamay. O sige, Dayan. Hintayin mo muna kaming makawala sa palihim na maliit na magnanakaw na ito. Pagkatapos nito, pupunta kami sa silid ng kontrol sa pagsubaybay at hahanapin ang lalaking iyong sinasabi. Ang binata na nakasuot ng puti ay sumulyap kay Vince, na nasisiyahan sa kanyang mga prutas at gulay na salad sa oras na ito. Oo, dapat nating alisin muna ang magnanakaw na ito. Lumingon din ang lahat ng mga batang babae sa oras na ito. Isang magnanakaw ng pagkain. Nagulat si Dayan at tumingin siya sa direksyon na tinuro ng binata na nakasuot ng puti. Pagkakita pa lang niya sa lalaking tinuro niya ay agad na nanlaki ang mga mata ni Dayan. Siya ito. Sino yan? Dayan, kilala mo ba ang magnanakaw ng pagkain na iyon? Siya ang kapus-palad na scumbag na sinasabi ko sa inyo ngayon lang. Galit na sabi ni Dayan habang naglalakad palapit kay Vince. Ang mayaman at batang mayayamang batang babae at lalaki ay sumunod sa likuran ni Dayan sa oras na ito. Sa oras na ito, tahimik na kumakain si Vince sa lahat ng kanyang pagkain at iniisip niya kung paano niya babatiin ang mga boss at may-ari ng mga negosyo sa Causeway Bay Main Street Commercial sa paglaon. Kung sa bagay, ito ang kauna-unahang pagkakataon na dumalo si Vince sa isang kaganapang tulad nito. Sa sandaling ito, biglang naging madilim sa harap niya. Inangat ni Vince ang kanyang ulo at nakita niya ang isang pangkat ng mga tao na nakatayo sa harapan niya. Napagtanto ni Vince noon na ang pinuno ng pangkat ng mga tao ay walang iba kundi ang maganda ngunit marahas at mapusok na batang babae na nakasalubong niya sa lobby kanina. Ikaw talaga. Bakit ka nandito? Ulalas ni Vince na may gulat na ekspresyon sa mukha. Ikaw. Hindi ka lang makulat ngunit talagang naglakas loob kang lumusot dito at magnakaw ng aming pagkain. Sa palagay ko ay talagang pagod ka na sa buhay. Galit na sigaw ni Dayan bago niya ituloy, mga kapatid, ito ang lalaking sumisilip sa akin sa elevator ngayon lang. Turuan natin siya ng leksyon. Pagkatapos nito, sinimulang atakihin ng grupo ng 5 o 6 na batang babae si Vince sa ilalim ng utos ni Dayan. Tinuntok nila si Vince at sinimulan nila siya ng gasgas, sinakal, pinisil, at pinunit ang kanyang damit. Ang mayayamang batang lalaki ay mas kalmado at simpleng nanood sila habang nakatayo sa gilid. Pagkatapos ng lahat, maraming mga nakatatanda doon ngayon. Kung nanlaban si Vince, hindi pa huli ang pag-aaway niya noon. Anong ginagawa mo? Huwag isiping hindi ako mag-aalangan na lumaban. Nag-ulo na lahat ng buhok ni Vince. Ang kanyang mga damit ay buong punit at siya ay may mga lilang bruises sa buong mukha niya dahil ang mga batang babae ay kinurot at binubugbog siya. Nagsisimula na siyang magwala. Sa oras na ito, muling hinampes siya ni Dayan sa kanyang mukha. Sino ang nagtanong sa iyo na silipin ako? Papatayin kita dahil sa pagsilip sa akin. Baliw na babae. Sila ay isang pangkat ng mga baliw na kababaihan. Prinotektahan ni Vince ang kanyang ulo habang ang grupo ng mga batang babae ay nagpatuloy sa pag-atake sa kanya ng agresibo habang itinutulak siya sa lupa. Tumigil ka. Sa oras na ito, isang lalaki na nasa edad na ang tumayo bago niya pigilan ang mga batang babae. Sa katunayan, maraming tao na ang nakapaligid sa kanila dahil sa malaking gulo. Ang nasa katanghaliang lalaki ay nakasuot ng salamin sa mata at siya ay banayad na banayad ngunit mayroon siyang isang uri ng kahanga-hangang aura sa paligid niya. Pagkausap pa lang niya, hindi na agad pinalo ni Dayan at ng iba pang mga batang babae si Vince. Tay! Huwag kang mag-alala. Hayaan mo lang akong pumatay sa kawawang scumbag na ito. Alam mo bang sinisilipin niya talaga ako noong nasa elevator kami kanina? Mayroon pa siyang lakas ng loob na makalusot dito upang magnakaw ng ating pagkain ngayon. Tambit ni Dayan habang galit na tinatapakan ang mga paa. Si Gwen Antoinette ay naluluji sa mga salita habang nakatingin sa kanyang anak na babae. Alam ni Gwen na ang kanyang anak na babae ay may masamang ugali at isang matindi ang pakiramdam ng hustisya. Gayunpaman, hindi niya nais na gawing hindi komportable ang sitwasyon para sa natitirang mga panauhing nandito ngayon. Malabo niyang naalala ang insidente noong nakaraang taon nang masaksihan ni Dayan ang isa sa mga kaklase niyang babae na binubuli ng isa pang mayamang binata.
Sa pagtatangkang makuha ang hustisya para sa kanyang kaklase na babae, inatake ni Dayan ang mayamang binata at inalis ang pagkalalaki niya. Sa makatuwid, nang makita ni Gwen na ang kanyang anak na babae ay binubugbog muli ang sinuman, nagmadali siya kaagad upang mapigilan siya bago may nangyari. Anong nangyayari dito? Binata, maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ka? Bahagyang nakasimangot si Gwen nang makita si Vince na may magulong buhok at ginulo ang hitsura. Hindi niya nakilala si Vince bilang isang tao mula sa Causeway Bay Main Street Commercial at alam ni Gwen ang lahat mula sa Causeway Bay Main Street Commercial, anuman ang kanilang edad. Ako ay, isisiwalat na sana ni Vince ang kanyang pagkakakilanlan sa oras na ito. Gayunpaman, tinaas na ni Dayan ang kanyang paa upang sipain ang pandiyan ni Vince. Pinigilan siya ni Vince bago niya ito magawa. Damn it! Kung hindi siya nag-react ng sapat, nawala na ang pagkalalaki niya. Nababaliw ang babaeng ito. Ituturo niya sa kanya ang isang aralin sa hinaharap. Palihim na sumumpa sa kanyang puso si Vince habang sinusubukan pa rin siyang atakehin ni Dayan. Gayunpaman, isang pangkat ng mga kalalakihan ang pumasok sa silid sa ilalim ng pamumuno ni Alex sa sandaling iyon. Ginoo Fabrigues. Ginoo Fabrigues. Ang bawat tao sa silid ay binati si Alex sa isang magalang na paraan, kasama na ang pangkat ng mga kabataang lalaki, na tumayo din habang binabati siya. Tumuko din si Dayan sa pag-atake kay Vince sa oras na ito. Anong nangyayari? Ano ang balak ng lahat ngayon? Si Alex ay may isang napakalakas at kamangha-manghang aura sa paligid niya at sa oras na ito, sinulyapan niya si Dayan at ang natitirang mga tao na masikip sa kanto. Mabuti na lang at wala pa si Mr. Rubino. Kung hindi man, ano ang iisipin niya sa inyong lahat? Tigaw ni Alex sa grupo ng mga binata bago niya sinulyapan ang binata na nakasuot ng puti. Ang batang lalaki na nakasuot ng puti ay ramdam na mali ang mali sa oras na ito dahil wala naman siyang ginawa. Gayunpaman, bahagi rin siya ng pangkat. Mabilis na binago ni Gwen ang paksa sa oras na ito. Ginoo Fabrigues, hindi mo ba sinabi na malapit na dumating si Mr. Rubino? Si Alex ay sumagot sa isang malamig na pamamaraan, sa gayon, tila hindi ako makapag-connect sa cellphone ni Mr. Rubino ngayon. Sa palagay ko pinatay na niya ang kanyang cellphone. Magpapasya ba si Mr. Rubino na hindi na sumama sa lahat? Sa oras na ito, ang karamihan ng mga tao ay may malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ito ang kanilang pinakamahusay na pagkakataong makilala at maipakita ang kanilang sarili kay Vince Rubino. Oo naman, hindi ito kasing simple ng akala nila. Si Vince ay simpleng hindi isang tao na magpapakita dahil lamang sa inimbitahan nila siya sa piging. Sa oras na ito, tila nababasa ni Alex ang kanilang isipan at alam niya mismo kung ano ang iniisip nila. Pagkatapos nito, sinabi niya, huwag mag-alala, si Mr. Rubino ay hindi ang taong sa palagay mo siya. Siya ay isang napaka-mapagmahal sa kapayapaan at kaibig-ibig na tao at kung sinabi niya sa akin na siya ay narito, tiyak na nandito siya ngayon. Matapos niyang magsalita, lumingon si Alex upang maghanap ng isang binata bago niya sinabi, Rafi, maghanap ka ng paraan upang makipag-ugnay kay Mr. Rubino sa lalong madaling panahon. Kailangan nating hanapin siya ng pinakamabilis hanggat makakaya natin. Mabilis na sumulong si Rafi bago siya tumango ng galang kay Alex. Tiyo Alex, mag-host kami ng isang piging para kay Mr. Rubino ngayon ngunit parang may sino mang sumubok na mag-crash ng aming piging. Paano natin siya haharapin? Si Dayan ay tumingin kay Alex sa isang mapagbiro na paraan sa oras na ito. Oh, ganoon ba? Ano ang gusto ng pamangkin kong gawin sa lalaking iyon? Ngumiti si Alex bago siya tumingin kay Dayan. Si Dayan ay talagang napakaganda, buhay, at kaaya-aya. Sa katunayan, palaging naidoted siya ni Alex dahil talagang hinahangaan niya ang malakas na pakiramdam ng hustisya. Iminumungkahi kong ibigay namin siya kay Brother Rafi at dalhin siya sa martial arts studio ni Brother Rafi upang bugbugin siya at turuan siya ng leksyon. Hindi mapigilan ni Rafi na mapangiti nang marinig ang sinabi ni Dayan. Tinulyapan ni Alex ang figure ng binata na nakahiga sa lupa sapagkat siya ay binugbog ng hindi makilala ng grupo ng mga batang babae. Pagkatapos nito, nagbigay siya ng isang malambing na ngiti bago niya sinabi, sige na. Rafi, gawin mo lang ang iminungkahi ni Dayan noon. Ngunit una, kailangan mong pumunta at hanapin si Mr. Rubino. Mr. Fabrigues, hindi mo na ako kailangang hanapin. Nandito na ako. Nakialam lang si Vince sa oras na ito. Boom! Pagkarinig ni Alex ng boses ni Vince ay nagsimula ng manginig ang katawan niya nang hindi mapigilan.
Pagkatapos, tiningnan niya ang binata na nakahiga sa lupa na may kukulong buhok at gulo ang hitsura. Nanlaki ang mga mata ni Alex sa gulat habang nakatingin kay Vince. Sa oras na ito, ang karamihan ng tao ay maaaring makipagpalitan lang ng tingin sa isa't isa, hindi maunawaan kung ano ang nangyayari. Ang pangit mong tao. Naglakas loob ka pa ring makipag-usap ngayon. Sino ang sinabi mo na ikaw? Tanong ni Diane sa isang mapanirang tono habang nakatingin kay Vince. Ahaha. Ang galing mo talaga umarte. Nagpapanggap ka pa ring Mr. Rebino ngayon di ba? Ang pangkat ng mga batang babae ay inis din sa oras na ito. Matapos magbalik ang pakiramdam ni Alex, napabingi siya sa sinabi ng mga batang babae, dahil talagang nalilito siya sa oras na ito. Dapat sana ay bigyan nila si Vince ng isang maligayang salo ngayon ngunit siya ay binugbog. Lumakad si Alex kay Vince bago siya sumigaw ng may respeto, Mr. Rebino. Humihingi ako ng paumanhin para sa nangyari. Si Alex ay yumuko sa harap ni Vince at nagvow. Ano? Ang karamihan ng mga tao ay nagulat sa oras na ito. Si Diane at ang iba pang mga kabataang babae ay labis ding nalilito. Ang taong ito ba, talagang ang boss at may-ari ng Causeway Bay Main Street Commercial? Siya ba talaga ang sumusuporta kay Alex sa lahat? Ang lalaking ito dito, ay si Vince Rebino. Namutla na si Gwen at mabilis niyang sinabi, Mr. Rebino, masaya talaga ako na makilala kita ngayon. Pagkatapos nito, yumuko siya sa harapan ni Vince sa isang mapagpakumbabang pamamaraan. Naramdaman niyang tapos na ang kanyang buhay. Pinalo lang ng anak niya si Vince ng sobra. Masaya akong makilala, Mr. Rebino. Ang natitirang mga tao ay nakayuko din habang binati nila si Vince. Gayunpaman, si Diane at ang kanyang mga kaibigan ay nakatayo pa rin ng tuwid at hindi muna sila yumuko sa harapan ni Vince. Sa oras na ito, tiningnan ni Vince si Diane na may mapaglarong mukha habang sinasabi, kaya, binibini, paano natin haharapin ang bagay na ito ngayon? 18 yugto. Ako, hindi ko alam. Nakaramdam ng sobrang hiya at galit si Diane sa oras na ito. Naramdaman na parang lasing na siya sa isang bote ng alak. Hindi niya akalain na ang mahirap at nakakasuklam na lalaking ito ay talagang magiging sikat na Vince Rebino. Tunay na bahagi siya ng mayamang pangalawang henerasyon sa bawat kahulugan. Ginoong Rebino, humihingi ako ng paumanhin para sa lahat ng ginawa ng aking anak na babae kanina. Maaari mong parusahan ang aking anak kung nais mo. Nakayuko si Gwen at hindi niya talaga nilakasang itaas ang kanyang katawan. Sa totoo lang, nang makita niya sina Diane at Gwen na kumikilos sa ganitong paraan, hamupa na ang galit ni Vince. Sa totoo lang, alam ni Vince na may kasalanan din siya dahil sa totoo lang medyo umasta siya kanina. Gayunpaman, lahat ay dahil ipinamalas ni Diane ang kanyang mahaba at magandang patas na mga binti. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na napalibutan siya ng napakaraming kababaihan sa kanyang buhay. Batay sa pagkatao ni Vince, hindi niya ito isasaalang-alang bilang isang malaking bagay at papayagan niya lamang ang bagay na ito na ganoon lang. Tiisin lang niya ang kahihiyang ito sa kanyang sarili. Gayunpaman, nababasa ni Alex ang kanyang isipan at sinabi niya sa mahinang boses, Mr. Rebino, kailangan mong parusahan ang mga ito dahil tinatapakan nila ang buong tradisyon ng iyong pamilya. Pagkatapos ng lahat, kung hindi mo sila parusahan pagkatapos na sila ay masaktan ng publiko, ang pinsala ay tiyak na hindi malunasan kapag nalaman ng iyong kapatid ang tungkol sa bagay na ito sa hinaharap. Ang mga kahihinatnan ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Sa oras na ito, tumingin si Vince kay Gwen, na nakayuko pa rin sa harap niya. Alam ni Vince na paparusahan niya si Diane at ang mga kaibigan nito. Kung hindi man, lahat ng malalaking boss sa Causeway Bay Main Street Commercial ay hindi matatakot sa kanya. Kung gayon, kailangan niyang parusahan ang mga ito. Tumingin si Vince kay Diane at sa lahat ng iba pang magagandang batang babae na may malamig na ekspresyon sa mukha bago niya sinabi, Kapatid Alex, mangyaring magayos ng isang malaking silid para sa akin at dalhin ang lahat ng mga batang babae sa silid para sa akin. Agad na nagtatrabaho si Alex nang hindi sinabi ang ano pa at kinagat ni Diane ang labi niya ng marahan. Para bang alam na niya ang kanyang sariling kapalaran at napuno siya ng hiya at galit sa oras na ito. Gayunpaman, huminga ng malalim si Gwen at ang iba pang mga ama matapos makinig sa kanyang mga tagubilin. Naunawaan agad ng lahat ang balak ni Vince. Ngunit ang ganitong uri ng parusa. Ito ay kahit na isang parusa. Ito ay simpleng gantimpala.
Kapag ang kanyang anak na babae ay tapos na sa kanyang serbisyo at kung siya ay pinaboran ni Vince, magkakaroon din ng kalamangan ang pamilya Antoinette. Naisip ni Gwen na maaari niyang samantalahin at magamit ang oportunidad na ito upang palitan ang posisyon ni Alex upang makontrol niya ang Causeway Bay Main Street Commercial sa halip. Malinaw na, ang mga ama ng iba pang mga batang babae ay mayroon ding parehong bagay sa pag-iisip. Patuloy silang komendat sa kanilang anak na babae, na parang sinusubukan nilang kumbansihin silang gumanap at maglingkod ng maayos kay Vince. Sa oras na ito, inihanda na ni Alex ang silid na hiniling ni Vince. Pagkatapos nito, dinala ni Vince si Diane at ang 4 pang mga batang babae sa silid. Likas na naghintay si Alex sa labas ng pintuan. Ginoong Rebino. Ano ang gusto mo? Isang batang at magandang dalagita ang biglang nagtanong na may nakakahiyang mukha. Hahaha. Ano sa palagay mo ang gusto ko? Pinagtripan ninyo ako ng ganito at tinatanong mo talaga ako kung ano ang gusto ko. Dahil nagalit pa rin siya, dapat niya nalang bitawan ang kanyang galit ngayon. Dapat niyang palabasan ang lahat. Gusto kong mahigin na kayong 5 sa kama. Ano? Medyo kumuyam ng mga kamao si Diane sa oras na ito. Hindi niya talaga inasahan na magiging masamang tao si Vince. Kung hindi dahil sa kanyang takot na ang kanyang pamilya ay gumuho at magbayad ng mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon, hindi siya kailanman gumawa ng anumang bagay na nais ni Vince na gawin niya. Hindi alam ni Diane kung ano ang iisipin ngayon. Pagkatapos ng lahat, palagi niyang kinamumuhian ang mga masasamang tao at lahat ng mga masasamang bagay na ito, ngunit talagang napipilitin siyang gawin ang mga masasamang bagay na ito sa maraming iba pang mga batang babae ngayon. Gayunman, napangisi pa rin si Diane nang sundin ang mga tagubilin ni Vince at humiga sa kama kasama ang 4 na batang babae. Sampal. Tinampal ni Vince ang isa sa mga dalaga. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy niya ang pagsampal sa kanila, sunod-sunod. Nakaramdam ng labis na kahihiyan ang mga batang babae at nasasaktan din sila ngunit wala silang ibang pagpipilian kundi ang tiisin ito. Sa oras na ito, si Diane ay nasa gilid ng pag-iyak pagkatapos ng sampelan ni Vince. Gusto mo akong hampasin? Tingnan natin kung naglakas loob ka pa rin na patulan ako sa hinaharap. Pinigyan ni Vince ang bawat isa sa kanila ng isa pang mahigpit na sampal sa kanilang mga mukha. Pagkatapos nito, sa wakas ay nag-alig siya ng isang malaking buntong hininga nang maramdaman niya ng mas mahusay sa ngayon. Kung talagang may nais siyang gawin, pipiliin niya sana si Diane, ngunit wala si Vince ng ganoong uri ng labis na pagkatao at karakter. Gayunpaman, kinailangan silang parusahan ni Vince. Kaya, naisipan niyang bigyan ang mga ito ng ganitong uri ng masamang parusa upang lagi nilang maaalala ang araw na ito. Sob. Pagkatapos ng kalahating oras, ang mga batang babae ay naglakad palabas ng silid. Lahat sila ay may masakit at malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa oras na ito, ang lahat ng mga pangalawang henerasyon na mayamang batang Panginoon ay natigilan. Damn it! Si Mr. Rebino ay sobrang kamangha-mangha. Maaari niya talagang parusahan ang lahat ng 5 magagandang batang babae sa loob ng kalahating oras at ang mga batang babae ay halos hindi makalakad sa isang tuwid na linya ngayon. Ang batang-batang lalaki na nakasuot ng puti ay lihim ding hinahangaan si Vince. Dahil interesado pa rin si Vince kay Diane at sa iba pang mga batang babae, gayunpaman, hindi siya naglakas loob na magkaroon ng anumang iba pang mga ideya. Nakatutuwa ang pagkain ngayon. Nang malaman ng lahat ng mayayamang negosyante, kabilang si Gwen, na ang kanilang anak na babae ay hindi nakipagtalik kay Vince, lahat sila ay labis na nabigo. Ginoong Rebino, bakit hindi kita ibabalik sa bahay? Perpekto natapos ang handaan sa pagdalo at mabilis na sinundan ni Alex at ng kanyang mga bodyguard si Vince habang inaalok siyang ihatid pa uwi. Tumango na sana si Vince nang sa oras na ito, biglang sumiksik ng isang nasa hustong gulang na lalaki na malaki ang tiyan bago niya sinabi, Mr. Rebino, bakit hindi mo payagan ang aking anak na ihatid ka pa uwi? Ito ang aking anak na si Arhan Robles. Nag-aaral siya sa Osmeña University, na hindi masyadong malayo sa Masbate University. Ang taong nasa katanghaliang gulang ay tila walang pakialam sa uri ng kotse na dapat nakaupo ang isang tulad ni Vince. Sa katunayan, wala talaga siyang pakialam sa pagkakaroon ni Vince. Ang nais lang niya ay sumakay si Vince sa kotse ng kanyang anak at ang hangarin niyang gawin ito ay para lang maalala ni Vince ang pangalan ng kanyang anak. Tapat na iyon sa kanya. Siyempre, si Arhan ay walang iba kundi ang dating pangalawang henerasyon na mayamang anak na nakasuot ng puti.
Sa oras na ito, medyo nahihiya si Arhan habang nakatayo sa harap ni Vince na nakatalikod ang mga kamay. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Rubino ay isang napakamayaman at makapangyarihang pamilya. Paano siya posibleng hindi kinakabahan sa harap ni Vince? Gayunpaman, hindi gaanong nagsabi si Vince at simpleng tumango lamang ito at sinabi, "Sige ba? Humihingi ako ng pasensya na guluhin kita, kapatid." Ano? Wala naman itong gulo. Wala namang gulo. Ang ama ni Arhan ay nagulat na si Vince ay talagang napabuti. Si Arhan ay labis ding nasasabik sa oras na ito. Nagmamadali siyang umalis bago magmaneho ng sasakyan papunta sa main entrance. Si Arhan ay nagmamaneho ng isang Ferrari na nagkakahalaga ng halos 37,500,000 peso. Hoy, Fatty Robles, paano mo maaaring hilingin kay Mr. Rubino na sumakay sa ganitong uri ng kotse? Tinubukan ng iba pang mga tao na pigilan siya kaagad nang makita nila ang sasakyan ni Arhan. Ginoong Rubino, bakit hindi ka sa akin sumakay sa halip? Mayroon akong Rolls Royce. Oo, Mr. Rubino, hindi ka marahil makasakay sa kotseng ito. Paano ito nababagay sa iyong katayuan? Ang iba pang mga bosses at negosyante ay nakikipagkumpetensya para sa pansin ni Vince sa oras na ito. Hindi, maayos ang kotseng ito. Babalik ako sa campus ko ngayon. Sama-sama ulit tayo sa hinaharap. Sa katunayan, si Vince ay sobrang humahanga at halos hindi niya mailipat ang kanyang mga mata sa oras na makita niya ang Ferrari. Noon pa niya pinangarap na bumili ng kotse ngunit hindi man lang siya naglakas loob na mangarap na magkaroon ng isang Ferrari. Sa makatuwid, kahit na mayroon siyang malawak na koleksyon ng mga poster ng Ferrari, hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong umupo sa isang Ferrari dati. Hindi maalis ni Gerald ang tingin mula sa Ferrari. Pagkasakay pa lang niya sa sasakyan, mabilis na nagpaalam si Arhan sa lahat bago siya umalis kaagad. Hindi mapigilan ni Doya na mamula nang tumingin siya sa likuran ni Vince habang papalabas na siya ng venue. Nakaramdam siya ng labis na pagkalito sa oras na ito. Ang iba pang mga bosses at negosyante ay nakatingin kay Vince at lahat sila ay napuno ng paghanga kay Vince. Ginoo. Si Rubino ay hindi inaasahang tulad ng isang mapagbigay at mapagpakumbabang tao. Siya ay mapagpakumbaba at down-to-earth na tao. Ang kanyang hinaharap ay talagang walang hanggan. Walang hangganan. Kahit na si Arhan ay nasa sabik din, siya ay napakaloki sa harap ni Vince. Hindi siya pinayagan ni Vince na diretso siya sa campus. Pagkatapos ng lahat, ito ay magiging napakataas na profile para sa isang mamahaling Ferrari upang humimok sa kanilang campus. Hindi ito nakahanay sa mababang key at introverted character ni Vince. Sa makatuwid, hiniling niya kay Arhan na ihulog siya sa harap ng gate ng unibersidad. Sa parehong oras, talagang nasiyahan si Vince sa kanyang pagsakay sa Ferrari. Dahil nais ng kanyang kapatid na babae na gugulin niya ang 150 milyon sa kanyang First Universal Mastercard, marahil ay dapat niya lang gamitin ang pera upang bumili ng kotse sa paglaon. Habang iniisip niya ito, nagsimulang maglakad si Vince patungo sa unibersidad. Gayunpaman, hindi niya napansin ang pares ng mga mata na nakatuon sa kanya sa ngayon. Vince, ikaw. Huminto ka dyan. Naririnig ni Vince ang isang batang babae na tumatawag sa kanya. Nang siya ay lumingon, napagtanto niya na wala itong iba kundi si Samantha, ang pangulo ng unyon ng mga mag-aaral. Malinaw na nasaksihan na ni Samantha ang eksena kung saan lumabas si Vince mula sa isang Ferrari. Sa oras na ito, nakatitig siya kay Vince na hindi makapaniwala na may sobrang gulat na ekspresyon sa mukha. Paano kita matutulungan? Hindi inaasahan ni Vince na makikita pa rin siya ng isang kakilala kahit na hiniling na niya kay Arhan na ibaba siya sa sobrang layo mula sa campus. Alam ni Vince na ang dahilan kung bakit tumawag sa kanya si Samantha ay dahil gusto niyang malaman kung bakit siya nakalabas mula sa Ferrari. Gayunpaman, nagpanggap si Vince na medyo nalito. Seryoso. Ikaw, bakit ka lang bumaba sa isang Ferrari? Diretsong tinanong siya ni Samantha. Sa huling mga pakikipagtagpo nila ni Vince, talagang nakaranas siya ng maraming nakagugulat na paghahayag. Una sa lahat, nalaman niya na si Vince ay nanalo ng loto at talagang makakabili siya ng lahat ng pagkain sa Hyatt House kagabi. Bukod dito, hindi siya nag-atubiling mag-splurge man lang. Sa makatuwid, nagpa siya si Samantha na tanungin ang mga kamag-aral ni Vince tungkol sa bagay na ito dahil nais niyang malaman kung ano ang eksaktong nangyayari. Ang sagot na nakuha niya sa kanila ay nanalo si Vince sa loto at nanalo siya ng 900,000 peso.
Gayunpaman, sa oras na ito, marami sa mga mag-aaral ang nag-aakala na si Vince ay nanalo ng higit pa sa 900,000 mula sa loto. Ginawa nitong ang pakiramdam ni Samantha ay napaka hindi komportable. Papaanong si Vince, na walang anuman kundi isang mahirap na magkaroon ng isang magandang kapalaran? Nabulag ba ang Diyos? Normal lang sa kanya ang ganito ang pakiramdam. Kung sa bagay, hindi magiging komportable o masaya kung ang isang tao na binubuli nila sa buong buhay ay biglang namuhay na ng mas mahusay kaysa sa kanila. Si Samantha ay nangangahulugang hanapin si Vince at uungkatin ang lihim ng bagay na ito. Ilan ang panalo mo mula sa loto? Hindi inaasahan, nasagasaan siya nito habang papalabas na siya ng paaralan at nakita niya siyang lumalabas sa mamahaling Ferrari. O, sasakyan iyon ng kaibigan ko. Hinatid lang niya ako sa school, gaanong tugon ng bida nating si Vince. Hahaha. Sasakyan ng kaibigan mo. Sino ang kaibigan mo? Gusto mo ba, Vince, magkaroon ng mga kaibigan na napakayaman? Hindi ako maniniwala sa'yo kahit papatayin mo ako. Si Samantha ay hindi talaga kumbinsido. Aba, hindi mahalaga sa akin kung maniniwala ka sa akin o hindi. Bukod dyan, kung mayroon man akong mayaman o mayamang kaibigan ay wala namang kinalaman sa iyo, hindi ba? Sagot ni Vince habang nagsisimula na siyang maiinis. Ang babaeng ito ay masyadong hindi makatuwiran. Nagsisimula na ring tuklasin ni Vince na pagkatapos niyang makakuha ng kayamanan, sumasailalim din siya ng isang banayad na pagbabago sa personalidad. Bago ito, hindi na siya nagkaroon ng lakas ng loob na kausapin si Whitney sa ganitong pamamaraan. Ngunit ngayon ay hindi na siya natatakot at wala na siyang pakialam. Talagang hindi nasiyahan si Samantha sa tono ni Vince sa oras na ito. Ikaw. Wow. Vince, hindi mo ba alam kung paano pahalagahan ang pag-aalala ng iba sa iyo? Nag-aalala lang ako na niloko ka ng ilang samahang multi-level marketing. Hindi mo ba alam kung paano gumagana ang ilang mga organisasyon ng multi-level marketing upang linlangin ang mga tao? Una, sinubukan nilang iguhit ang pansin ng tao sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang mga paraan upang masiyahan ka. Pagkatapos nito, ginagawa ka nilang walang kabuluhan at materyalistiko. Kapag nasanay ka na sa pamumuhay tulad ng isang mayamang tao, kakailanganin mong magpatuloy sa pagtatrabaho para sa kanila upang mapanatili ang lifestyle na nakasanayan mo na. Kung hindi, ikaw ay magiging isang taong walang silbi lamang. Bukod dito, bilang Pangulo ng Unyon ng mga mag-aaral, hindi ba sa palagay mo may karapatang akong makialam sa iyong pribadong gawain? Kung sumali ka talaga sa isang samahan ng multi-level marketing, mapapahamak mo lamang ang kagawaran ng Unyon ng mag-aaral. Sinusubukan ko lamang na payuhan ka dahil naging mahirap ka sa buong buhay mo at wala kang alam tungkol sa anumang nangyayari sa mundong ito. Si Samantha ay nagpatuloy sa pagsasalita sa isang mapanunuyan na pamamaraan. Mapait na ngumiti si Vince bago umiling at sinabi, nasabi ko na sa iyo ang totoo. Wala na akong masabi pa. Ang kotse talaga ang pagmamayari ng kaibigan ko. Mabuti. Kalimutan na natin ang sasakyan na iyon. Hayaan mong tanungin kita tungkol sa loto na napanalunan mo kahapon. Narinig kong sinabi ng mga tao na gumastos ka ng higit sa 670,000 peso para sa hapunan kagabi. Totoo ba? Akala ko nanalo ka ng 900,000 sa loto. Gumastos ba talaga kayo ng 670,000 peso? Nang ganoon. Tanong ni Samantha habang nakatingin kay Vince. 900,000 peso. Sino ang nagsabing nanalo ako ng 900,000 peso? Iyong lahat ay kanilang sariling mga hula at palagay lamang. Tanging 900,000 ang aking binawi mula sa bangko ngunit sino ang nagsabing nanalo ako ng 900,000 peso mula sa loto? Sagot ni Vince na may kumpiyansang ekspresyon sa mukha. Nang makita ni Samantha ang ekspresyon ng mukha nito, ramdam na ramdam niya agad ang paglubog ng puso niya. Oo naman, tama ang hula niya. Dahil si Vince ay higit na handang gumastos ng 670,000 ng sabay, tiyak na nanalo si Vince ng higit sa 900,000 peso sa loto. Magkano ang panalo mo, kung gayon? Hindi maginhawa para sa akin na sabihin iyon sa iyo. Gayunpaman, hindi ito labis. Hindi masyadong marami. Okay, Miss President Bertud? Kung wala nang iba, nais kong umalis ngayon. Sagot ni Vince na may walang malasakit na ekspresyon sa mukha. Nararamdaman ni Samantha na parang sisubog na siya sa oras na ito. Tingin mo talaga napakagaling mo. Mapalad ka lang na nanalo ng pera mula sa loto.
Gayunpaman, hindi ka maikukumpara sa isang pangalawang henerasyon na mayamang anak na tulad ni Celsius. Galit na kumadyot si Samantha dahil hindi niya matiis ang kasalukuyang ugali ni Vince sa sarili. Si Celsius ay isang second-generation rich kid din. Bagaman hindi siya masyadong may kakayahan o kahanga-hanga, anuman ito, sa mga mata ni Samantha, isang pangalawang henerasyon na mayamang anak ay tiyak na mas mahusay kumpara kay Vince na nanalo lamang sa loto. Pip sa oras na ito, isang Toyota GR Supra ang huminto sa tabi mismo ni Samantha. Matapos buksan ang bintana ng kotse, inilabas ni Celsius ang kanyang ulo habang nakatingin kay Samantha. Samantha, bakit namumutla ang kutis mo? Nakaramdam ka ba ng hindi magandang pakiramdam? O hindi mo nais na samahan ako para sa aking appointment sa pagpapanatili ng Toyota GR Supra? Casual na tanong ni Celsius. Hindi, Victor, hindi iyan. Medyo nalulumbay lang ako. Sa totoo lang, medyo naguguluhan ako ngayon at nararamdaman ko rin ang hindi maipaliwanag na pagkalungkot. Bakit ako nalulungkot? Hindi maipaliwanag ni Samantha ang kanyang nararamdaman sa oras na ito. Nang makita ni Celsius na nararamdaman ni Samantha ang labis na pagkabalisa, alam niya na dumating ang kanyang pagkakataon at dali-dali niya itong aliwin. Samantha, bakit hindi ka muna sumakay sa sasakyan ko? Marahan mong sabihin sa akin kung anong nangyari. Marahil ay makakatulong ako sa iyo doon. Tumanggaw si Samantha. Dahil ang parami sa mga mag-aaral ang lalabas upang maglaro sa oras na ito, naramdaman ni Samantha na napakaganda at ipinagmamalaki na nakaupo sa isang Toyota GR Supra. Matapos sumakay sa kotse, ipinarada ni Celsius ang kanyang kotse sa pasukan ng unibersidad at hindi niya balak na magmaneho pa. Sa oras na ito, mabilis na sinabi ni Samantha kay Celsius ang tungkol sa pakikipagtagpo nila ni Vince. Pero ni Celsius bago niya sinabi, Samantha, bakit ka nag-aalala tungkol kay Vince? Kaya, paano kung nanalo siya sa loto? Narinig kong naging whopper na naman si Vince. Talagang nais kong sabihin sa iyo ang lahat tungkol dito ngayon. Kagabi, napahiya din si Celsius dahil talagang nagbayad si Vince ng mas mahal na package sa Hyatt House kumpara sa kanya. Napakausisa din niya at nag-aalala tungkol sa pagkapanalo ni Vince sa loto. Sa makatuwid, nagpadala siya ng isang tao upang tingnan ang sitwasyon. Kaya, talagang naging isang taper na naman ba si Vince? Kanino mo narinig ang balita? Ayon sa isa sa mga kamag-aral ni Vince, si Vince ay nanalo ng higit sa 900,000 peso mula sa loto at iyon ang dahilan kung bakit mas handa siyang gumastos ng 670,000 peso sa hapunan kagabi. Sinabi agad ni Samantha. Oo, totoo na nanalo si Vince ng 900,000 peso mula sa loto. Ang dahilan kung bakit ginugol niya ang 670,000 peso sa hapunan ay dahil gusto niyang labanan ang karibal niyang si John Mark. Pareho nilang nais magpakitang gila sa mga tuntunin kung sino ang may mas maraming pera at nagpasya silang hatiin ang bayarin para sa isa sa pinakamahal na pribadong silid na may mga signature fishes. Pinasok lahat ni Vince at iyon ang dahilan kung bakit siya nagbayad ng napakaraming pera para sa hapunan kagabi. Kahit na nawala na rin ang mukha ni John Mark kagabi dahil hindi siya makapagbayad 350,000 peso sa lugar, sasabihin ko na pareho silang natalo kagabi. Kaya, naging ganun pala. Alam kong hindi kailanman magiging maswerte si Vince ngunit. Nagpatuloy sa pagsasalita si Samantha. Celsius, alam mo bang talagang bumaba si Vince sa isang Ferrari sa harap ng pasukan ng paaralan ngayon lang? Bukod dito, ang Ferrari na ito ay isang pang-internasyonal na limitadong edisyon na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 37 milyong peso. Tinanong ko siya tungkol dito at sinabi niya sa akin na ang Ferrari ay pagmamay-ari ng kaibigan niya. May nangyari bang ganyan? Nakita mo ba ng malinaw? Ito ba ay talagang isang international limitadong edisyon ng Ferrari? Oo, malinaw kung nakita ito. Damn it. Paano posibleng makilala ni Vince ang isang tao na nagdadala ng isang limitadong edisyon na Ferrari? Pulong ni Celsius sa sarili. Kapwa sila nakadama ng labis na pagkalumbay sa oras na ito. Paano talaga magkaroon ng mas mahusay na mga koneksyon si Vince kaysa sa mayroon sila? Paano ito magiging posible? Paano nila ito pinapayagan? Hindi. Talagang hindi. Thanks for watching. Salamat sa pakikinig at abangan pa ang mga kapanapanabot na mga chapters. Sa mga gustong magpa-shoutout ay comment down below para iisa-isahin ko po kayo shoutout sa mga susunod kong videos.